Okay. Magandang umaga mga kapatid, kaibigan. Narito na naman tayo para mag-aral sa salita ng Diyos. Bago tayo mag-umpisa, may hihilingin ako sa inyo. Paki-subscribe lang po sa aming munting YouTube channel, Marlon Coret YouTube channel, para mapabilis pagpalaganap ang salita ng Diyos sa buong mundo at maipakilala natin ang ating Panginoong Jesucristo na ating Panginoong Tagapagligtas. Paki-subscribe Marlon Coret YouTube channel. Maraming salamat po. Tayo na ay manalangin. Ama naming Diyos na makapangyarihan sa lahat, salamat po Panginoon sa umagang ito. Panginoon, narito naman kami para mag-aral sa iyong salita. Basahan mo po Panginoon ang lahat ng taga-subaybay at lahat ng taga-pakinig nitong mensahe na ito, na sila'y makakilala sa iyo at ikaw ay natanggapin bilang Panginoon at tagapagligtas. Ito ang aming hiling at samot dalangin sa pangalan ng aming Panginoong Jesucristo na aming pinagtagapagligtas. Amen. Dito tayo mag-aral mga kapatid kaibigan sa Efeso Kapitulo 2, versikulo 5 hanggang 10. Ito ang sinasabi dito sa versikulo 5. Maging noong tayo'y mga patay sa pamamagitan ng ating mga pagsuway, binuhay niya tayo kay Kristo sa pamamagitan ng biyaya. Kayo'y naligtas. Binuhay niya tayo sa biyaya ng Diyos, sa ating pananalig kay Kristo. Binigyan niya tayo ng buhay na walang hanggan. Iyan ang ibig sabihin dito sa versikulo 5. Dati mga patay tayo dahil sa ating mga kasalanan. Pero pag tayo ay nananalig kay Kristo, pag tayo ay tumanggap kay Kristo, tayo ay nagkaroon ng buhay na walang hanggan. Biyaya ng Diyos yan. Iniligtas niya tayo. Ayan. Yan ang ibig sabihin dito sa versikulo 5. Binuhay niya tayo. Yan. 6. Ito ang sinasabi dito sa versikulo 6. At tayo'y muling binuhay na kasama niya at pinaupong kasama niya sa sangkalangitan kay Kristo Jesus. Pinaupo tayo na kasama ni Kristo sa sangkalangitan. Pangako ito ng Diyos. Nangako ang Diyos na tayo ay makaupo doon sa kanyang kaharian kasama ng ating Panginoong Jesucristo. Nangako ang Diyos. Basta tayo ay maniwala sa kanyang salita. Tayo ay manalig kay Kristo. Tayo ay tumanggap sa kanya. Makasama niya tayo doon sa kanyang kaharian. Yan ang ibig sabihin dito sa versikulo 6. Pinaupo tayo kasama ni Kristo. Napakaganda ng kasama natin ang Diyos. Ayan. Nangako ang Diyos na isasama niya tayo doon. Makaupo tayo kasama niya. 7. Ito ang sinasabi dito sa versikulo 7. Upang kaniyang maipakita sa mga panahong darating ang di masukat na kayamanan ng kanyang biyaya sa kagandahang loob at ang kagandahang loob sa atin sa pamamagitan ni Kristo Jesus. Nangako pa ang Diyos ng kayamanan. Maraming kayamanan nga ibibigay niya sa atin. Si Kristo. Basta tayo ay manalig.
at tumanggap kay Kristo, marami kayamanan ibibigay niya sa atin doon sa kanyang kaharian. Ayan ang ano ng Diyos, pangako ng Diyos. Basta tayo ay sumasampalataya, manalig sa Kanya, tanggapin natin si Kristo bilang Panginoon at tagapagligtas. Maraming kayamanan nga ibibigay niya sa atin. Yan. Pangako ng Diyos yan. Paniwalaan natin ito dahil ito ay katotohanan. Marunong magbigay ang Diyos ng kayamanan. Marunong magligtas. Marunong magpatawad. Basta tayo ay humingi ng tawad sa Kanya. Tawarin tayo ng Diyos. Tinuturuan tayo ng Diyos. 8. Ito sinasabi dito sa versikulo 8. Sapagkat sa biyaya kayo'y naligtas sa pamamagitan ng pananampalataya, at ito'y hindi sa pamamagitan ng inyong sarili. Ito'y kaloob ng Diyos. Naligtas tayo sa biyaya, sa pananalig kay Kristo. Walang kalakip nitong mga gawa. Dahil parang walang malakay. Sabihin, naligtas ako sa aking mga gawa. Naligtas, ang sinabi dito, naligtas tayo sa biyaya, sa ating pananalig kay Kristo. Diyan tayo naliligtas. Pag tayo ay mananalig at tumanggap kay Kristo, tayo ay nagkaroon ng kaligtasan. Nagkaroon tayo ng buhay na walang hanggan. Pangalan ay nakasulat sa aklat ng buhay. Yan ang sinasabing biyaya. Naligtas tayo sa biyaya, sa ating pananalig kay Kristo, sa ating pagtanggap kay Kristo. Diyan tayo naligtas. Yan. Yan ang sinasabi rito sa versikulo 8. Naligtas tayo sa biyaya. Ang kaligtasan ay mahalaga. Si Kristo ang gumawa nito sa krus sa Kalbaryo. Binayaran ni Kristo ang ating mga kasalanan. Lahat ng tao binayaran ni Kristo. Pero bakit may mapahamak? Yan ang tanong. Bakit may mapahamak? Dahil ayaw makinig sa salita ng Diyos. Ayaw maniwala. Ayaw tumanggap kay Kristo. Yan sila ay napahamak. Pero ang biyaya ng Diyos, tagal na nga ginawa ni Kristo sa krus sa Kalbaryo. Yan. Ligtas sana lahat. Kaso lang ang mga tao may diferensya. Ayaw makinig, ayaw maniwala, ayaw tumanggap kay Kristo. Kaya sila napahamak. Ayan ang ibig sabihin yan. Nga, marami ring mapahamak. Dahil ayaw maniwala eh. Turuan ng salita ng Diyos, ayaw makinig, ayaw maniwala, ayaw tumanggap kay Kristo. Ayan, kaya sila ay napahamak. Yan ang ibig sabihin yan. 9. Ito ang sinasabi dito sa versikulo 9. Hindi sa pamamagitan ng mga gawa, upang ang sinuman ay huwag magmalaki. Ang kaligtasan hindi sa pamamagitan ng gawa, sa pananalig tayo ay naligtas.
Manalig tayo kay Kristo. Tanggapin natin si Kristo bilang Panginoon at tagapagligtas. Ang ating mga gawa, parang basahan lang yan sa paningin ng Diyos. Ayan. Kaya nga sinabi dito, naligtas kayo sa biyaya, pananalig kay Kristo, hindi sa pamamagitan ng gawa. Yan ang sinasabi dito sa versikulo 9. Pag tayo ay sumasampalataya kay Kristo, manalig kay Kristo, tanggapin si Kristo bilang Panginoon at tagapagligtas, tayo ay nagkaroon ng buhay na walang hanggan. Yan, naligtas tayo sa pananalig kay Kristo, sa biyaya ng ating Panginoon. Yan tayo naligtas, mga kapatid, kaibigan. Last verse, versikulo 10. Ito ang sinasabi dito. Sapagkat tayo'y kanyang pinakamahusay na gawa na nilalang kay Kristo Jesus para sa mabubuting gawa na inihanda ng Diyos ng una pa upang siya nating lakaran. Ihinanda ng Diyos na tayo ay lumakan kasama ni Kristo. Dahil si Kristo ay Diyos nga nagkatawang tao. Siya ay tunay na Diyos at buhay na walang hanggan. Sinasabi dito, si Kristo ang ating lakaran. Sumunod tayo kay Kristo dahil siya ay Diyos nga nagkatawang tao. Siya ay walang kasalanan. Kaya siya ang ating lakaran. Sumunod tayo kay Kristo. Maniwala tayo kay Kristo. Maniwala tayo sa salita ng Diyos. Maniwala tayo sa salita ni Kristo. Dahil itong salita niya ay buhay at ito ay katotohanan. Pag tayo ngayong umagang ito, nakarinig tayo ng minsay na ito, paniwalaan natin ito. Dahil ang salita ng Diyos ay buhay at ito ay katotohanan. Ang Diyos ay hindi marunong magsinungaling. Pag sinabi niya ay magaganap at matutupad. Mga kapatid, kaibigan, tiyakin natin ang ating kaligtasan ngayong oras na ito, ngayong umagang ito. Kung sino mang hindi nakakatiyak sa kaligtasan, tiyakin natin ang ating kaligtasan ngayong oras na ito, ngayong umagang ito. Paano ba pagtiyak sa kaligtasan? Sinong tagapagligtas? Si Jesucristo lamang. Walang ibang tagapagligtas kundi si Jesucristo lamang. Gawa 4:12. Walang ibang tagapagligtas kundi si Jesucristo lamang. Sa anong paraan maligtas? Manalig kay Kristo. Tanggapin si Kristo bilang Panginoon at tagapagligtas. Pag tinanggap mo ngayong oras na ito ang ating Panginoong tagapagligtas nga si Jesucristo, tiyak may buhay ka na walang hanggan. Tiyak pangalan mo ay nakasulat sa aklat ng buhay. Anong gagawin mo pagkatapos mong tinanggap ang ating Panginoong Jesucristo nga ating Panginoong tagapagligtas? Ano ang gagawin mo? Magpabautismo ka sa ngalan ng Ama, sa ngalan ng Anak, sa ngalan ng Espiritu Santo. Ayan. Kaya ang bautismo mahalaga. Paglubog mo, namatay ka kasama ni Kristo. Patay ka kasama ni Kristo. Paglubog mo. Pag-ahon mo, nabuhay ka kasama ni Kristo. Ayan ang kahalagahan ng bautismo. Ikaw ay
naging bagong nilalang na. Wala na ang dating pagkatao. Ikaw ay bago na. Pangalawang Korinto, Kapitulo 5, versikulo 17. Bagong nilalang ka na. Wala na ang dating pagkatao. Pag dati masama ka, ngayon mabuting tao ka na. Dahil bagong nilalang ka na. Huwag ka nang gumawa ng masama. Dahil binago ka na ng Diyos. Nakatawid ka na sa kamatayan, tungo sa buhay na walang hanggan. Juan 5, versikulo 24. Buhay ka pa, nakatawid ka na sa kamatayan. Dahil namatay ka na kasama ni Kristo. Nabuhay ka kasama ni Kristo. Ikaw ay nagiging born again. Ipinanganak ka sa Espiritu. Kaya huwag ka nang gumawa ng masama. Magbago. Talikuran ang lahat ng gawang masasama. Iwanan. Dahil tayo ay mga anak na ng Diyos. Ano ang gagawin pagkatapos na mabautismahan? Sundin natin ang kanyang mga utos. Kaya ang utos ng Diyos, ito ang mag-identify sa bawat isa sa atin na totoong nakakilala tayo sa Diyos. Yan ang sabi sa unang Juan, Kapitulo 2, versikulo 3 hanggang 4. Nakakatiyak tayong nakikilala natin ang Diyos kung sinusunod natin ang kanyang mga utos. Yan ang sinasabi sa versikulo 3. Versikulo 4. Ang nagsasabing nakikilala ko siya, ngunit sumusuway naman sa kanyang mga utos ay sinungaling at wala sa kanya ang katotohanan. Ayan ang sinasabi. Kung totoo tayong nakakilala sa Diyos, sundin natin ang utos ng Diyos. Ano pang sinasabi? Sa Juan, Kapitulo 14, versikulo 15. Kung iniibig ninyo ako, tutuparin ninyo ang aking mga utos. Yan ang sinasabi ng Diyos. Mahal natin ang Diyos. Tutuparin natin ang utos ng Diyos. Dahil ang utos ng Diyos ay nakalagay ang palatandaan ng Diyos. Ano ang palatandaan ng Diyos? Ang Sabat, ang ikapitong araw, ang Sabado, ginawa ng Diyos na palatandaan yan. Ang totoo tayong nakakilala sa Kanya. Ang sabi ng Diyos, kilalanin niyo ako, kilala ko kayo. Ezekiel 20:20. Yan. Naglagay ang Diyos ng palatandaan. Ang palatandaan ng Diyos, ikapitong araw, ang Sabat. Dahil ang Diyos ay nagpahinga sa ikapitong araw. Ibig bang sabihin, napagod ang Diyos kaya nagpahinga? Hindi napapagod ang Diyos. Ang Diyos ay makapangyarihan. Kaya sinabi ng Diyos nga nagpahinga siya para tayong mga nilalang niya, mga anak niya, sumunod sa Kanya. Nga tayo ay magsamba sa Kanya. Ang ibig sabihin ng pahinga, magsamba tayo sa Kanya. Yan ang ibig sabihin yan. Dahil ang ikapitong araw ay banal. Banal na araw yan. Ipinagpahinga ng Diyos yan. Binasbasan. Ibinukod para sa Diyos. Ayan, yan ang ibig sabihin yan. Nga tayo ay sumunod sa Kanya. Kaya ang sabi sa Mateo Kapitulo 7, versikulo 21 hanggang 23, hindi lahat tumatawag Panginoon ay papasok sa kaharian ng langit. Yaon lamang mga sumusunod sa kalooban ng aking Amang nasa langit. Yan ang sinasabi. Hindi lahat tumatawag Panginoon, papasok sa kaharian ng langit.
Yaon lamang mga sumusunod sa kalooban ng aking amang nasa langit. Ano ba ang kalooban ng Ama? Sundin ang kanyang mga utos. Yan ang kalooban ng Ama. Ang kay Kristo, tagapagligtas. Ipinadala ang ating Panginoong Hesukristo dito sa lupa para tayo ay iligtas sa lahat ng ating mga kasalanan. Ayan ang ano ng ating Panginoong Hesukristo, tagapagligtas. Pero ang Ama may ipatupad yung utos niya, yung isinulat niya sa 2 tapyas na bato. Hindi yan binura. Hindi yan binura ang mga utos na yan. Nananatili yan hanggang ngayon. Ipatupad ng Diyos yan. Kaya nandyan sa utos ng Diyos ang palatandaan niya, ang Sabat. Naggawa ang Diyos ng palatandaan nga totoo tayong nakakilala sa Kanya. Kaya sa bagong langit, bagong lupa, ang sambaron ay Sabat. Hindi linggo. Patunayan ko yan. Nga Sabat ang sambaron. Dahil dito nakalagay, Isaiah 66, versikulo 22 hanggang 23. Sa versikulo 22, mababasa mo ang bagong langit, bagong lupa. Mababasa mo yan. Sa versikulo 22. Versikulo 23, may Biblia nga ang nakalagay, araw ng pamamahinga. Pag nabasa mo yan, ang araw ng pamamahinga, Sabat yan. Hindi yan linggo. Pero dito, sa Biblia ito, ang nakalagay dito, Sabat. Lahat ng bansa pupunta roon para sumamba sa Diyos. Hindi lang Israel ang sinabi rito. Lahat ng bansa pupunta roon para sumamba sa Diyos. Mukhaan, harapan, nakikita natin ang Diyos na ating sinasamba. Sambahin natin ang Diyos sa espiritu at sa katotohanan. Ayan. Tinuturuan tayo ng Diyos. Para pag makapunta tayo roon, hindi na tayo magtaka. Bakit? Dito pa lang tinuturuan na tayo ng Diyos na ang samba roon ay Sabat. Pag makapunta roon. Pero pag hindi makapunta, pag pangalan mo hindi nakasulat sa aklat ng buhay, tiyak hindi ka makapunta roon. Bakit? Iba ang destinasyon ng mga pangalan na hindi nakasulat sa aklat ng buhay. Ang destinasyon nun ay lawa na apoy. Yun ang pangalawang kamatayan. O yun ang impyerno. Yun ang mangyayari sa mga tao nga hindi nakinig sa salita ng Diyos. Hindi tumanggap kay Kristo. Pangalan nila ay wala sa aklat ng buhay. Pero, kapatid kaibigan, ngayon, pag narinig mo itong minsay na to, pag kayo nananalig kay Kristo, pag kayo ay tumanggap kay Kristo, ngayon ay may buhay na kayo na walang hanggan. Pangalan nyo ay nakasulat na sa aklat ng buhay. Doon tayo, magpapatuloy pagsamba ng ating Panginoon sa bagong langit, bagong lupa, at pinakaharian ng katarungan. May sambaron. Sabat ang sambaron. Hindi linggo. Basahin mo lang ang Biblia. At paniwalaan mo. Ito ay katotohanan. Ang Diyos ay hindi nagkulang sa pagtuturo sa kanyang salita. Mahal tayo ng Diyos. Ayaw ng Diyos na tayo mapahamak. Gusto ng Diyos na tayo ay maligtas. Kaya nga, pag marinig itong minsay na to, huwag magalit. Buksan natin ang ating isip, ang ating puso. Buksan natin nga maluwag. Tanggapin natin ang salita ng Diyos. Nga ito ay katotohanan. Tinuturuan tayo ng Diyos. Kumplito ang itinuro ng Diyos. Kaligtasan, tinuturuan tayo. Sino tagapagligtas? Jesucristo. Bautismo, tinuturuan tayo. Kautusan, tinuturuan tayo. Kailan ang kaligtasan? Ngayon, buhay pa tayo. Pangalawang Korinto, kapitulo 6, versikulo 2. Ngayon, ang kaligtasan, hindi kapag patay na. Akala ng iba, ang kaligtasan, kapag patay na, dasalan ng naiiwan, maliligtas. Yan ang pagkaakala ng iba. Dasalan ng patay, akala niya maliligtas. Yung patay na yun, pag hindi tumanggap kay Kristo, hindi nananalig kay Kristo, nung buhay pa siya,
wala ang pangalan niya sa aklat ng buhay. Kahit araw-gabi siyang dasalan. Kaya ang sabi ng Ecclesiastes 9:5, ang buhay, alam niyang siya ay mamamatay. Pero ang patay, wala nang nalalaman at wala nang pag-asa. Kaya nga sinabi ng Diyos, ngayon ang araw ng kaligtasan. Buhay ka pa. Ayan, kapatid kaibigan. Tiyakin natin ang ating kaligtasan ngayong buhay pa tayo. Baka bawian tayo ng ating hiram na buhay. Hindi tayo naniniwala, hindi tayo tumanggap kay Kristo, anong hintayin nun? Hatol na lang ng Diyos. Wala ka nang magagawa. Hindi ka na pwede suluin niyan. Katulad nito. Wala nang magagawa. Oh. Kaya ito, ipinahayag ang salita ng Diyos para ang tao na makakarinig nito ay magkaroon ng buhay na walang hanggan. Pag maniwala, pag tumanggap kay Kristo. Hanggang dito na lang tayo, mga kapatid kaibigan. Paki-subscribe lang sa aming munting YouTube channel, Marlon Correct YouTube channel, para mapabilis pagpalaganap ang salita ng Diyos sa buong mundo at maipakilala natin ang ating Panginoong tagapagligtas nga si Jesucristo. Maraming salamat po. Tayo na ay manalangin. Ama naming Diyos nga makapangyarihan sa lahat, salamat po Panginoon sa mga salita mo naming pag-aralan ngayong umagang ito. Basahan mo po Panginoon ang lahat ng mga taga-subaybay at lahat ng taga-pakinig na sila'y makakilala sa iyo at ikaw ay tanggapin bilang Panginoon at tagapagligtas. Ito ang aming hiling at samot dalangin sa pangalan ng aming Panginoong Jesucristo, ng aming Panginoong tagapagligtas. Amen.